Lance, pang-siyam na to. Pakiusap naman, maging seryoso ka naman. Para kay Lola, di ba? Humigpit ang hawak ni Lance Borromeo sa baso niyang may mamahaling wine. Hindi niya tinignan ang kapatid na si Liam, na nakaupo sa kabilang dulo ng boardroom table na ginawa nilang setting para sa blind date assessment. I'm serious, Liam. Nasasayang ang gabi ko dito. Kung gusto ni Lola ng apo, magampo na lang siya. Hindi ito job interview para sa future Mrs. Borromeo. Malamig niyang tugon. Seryoso ang mukha ni Liam. Alam mong hindi kasali yan sa option. Kailangan ni Lola ng peace of mind bago ang operasyon. Ang pamilya, ang prioridad niya. At gusto niya makita, bago siya sumailalim sa matinding risk, ayaw magkaroon ka ng asawa. Bumuntong hininga si Lance. Ang tanging dahilan kung ba't niya hinayaan ang walang katapusang parade ng mga babae ay dahil sa kanyang lola, ang head ng Borromeo Group. Ang taong nagpalaki at nagbigay sa kanya ng lahat ng luho. Ang dahilan ng pagiging spoiled and naughty niya. Sige. Aniya, ininom ang laman ng baso. Sino ang susunod? Pakibilisan na lang. Gusto ko nang mag-unwind. Tinanggihan niya lahat ng babae. Wala na siyang pake kung gaano kaganda ang mga ito. Pare-pareho lang naman silang magaling magpanggap. Ang tunay na habol ay ang Borromeo fortune at ang spotlight na kasama nito. Pag-alis sa Borromeo headquarters, dumiretso si Lance sa paborito niyang high-end bar. Ang lugar na ito ay nag-iisang sanctuary niya, kung saan pwede siyang maging si Lance lang. Walang CEO title o billionaire background. 10:00 na ng gabi at punong-puno na ang lugar ng mga taong gustong makalimot ng problema. Tumambay siya sa isang pribadong sulok na malapit sa bar counter. Napako ang paningin niya sa isang babae. Nakasimpleng halter dress na kulay emerald green. Pansin ang mapulang labi na nagbigay din sa poker face nito. Sa isang lugar na ang mga babae nakikipagpaligsahan sa kaseksihan at naglalakihang mga alahas, ang babae elegante tingnan sa simple niyang paraan. She's not special though. Bulong ni Lance habang nakatingin sa babae. Nakahalumbaba. Sa isip ni Lance, ang isang babae na gano'n ang tindig at nag-iisa sa crowd ay isa lang sa mga party girl na naghahanap ng sponsor o ng pansamantalang fling. Agad siyang nagkaroon ng interes. Hindi niya madidate ang babaeng ito sa pamamagitan ni Liam. Nakita niyang lumingalinga ang babae. Mukhang hindi komportable at walang idea kung anong gagawin. Pilit siyang umiti pero halatang naiinis na ito at bored. Sa isang iglap, tumayo si Lance. Inayos ang suot na designer jacket at lumapit. First time here? Ang boses niya, malambing at puno ng kumpiyansa. Sanay na nakukuha lahat ng gusto niya. Lumingon si Mara. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Excuse me. Medyo natigilan si Lance. Karaniwan, sapat na ang kanyang presensya para mag-init ang pisngi ng isang babae. Ngunit tiningnan lang siya nito na parang wala lang. Sabi ko, first time here. Ulit ni Lance, nakangiti pa rin. Parang di ka sanay sa mga ganitong scene. Sa ganda mong yan, dapat ikaw ang sentro ng atensyon. Umiwas ng tingin si Mara at tinignan ng wristwatch niya. Hindi ako pumunta dito para maging sentro ng atensyon. May company event kami at obligado akong sumama. Kung wala ring obligasyon sa akin, pwede ka na umalis. Huwag mo kong guluhin. Bago pa man makasagot si Lance, nagpatuloy si Mara. Diretso ang tingin sa mga mata niya. Ayaw ka nagsasayaw ng oras. Alam ko ang balak mo. Ang mga lalaki na kagaya mo sa gaba lang. At kung ikaw ang tipo ng lalaki na nag-aakalang makukuha niya lahat gamit ang ngiti at pangaakit, nagkakamali ka. Hanapin mo ang tipo mong party girl at lubayan mo ko. Ang kanyang mga salita, parang matatalas na kristal. Napatayo si Lance at ang kanyang mukha na laging mapaglaro, biglang nagseryoso. Wala pa siyang nararanasan na ganitong klaseng pagtanggis sa buong buhay niya.
Kung ganon, Saad ni Lance. Bawi niya sa sarili. Miss, Mara de la Vega. Miss De La Vega, hindi mo pa alam kung anong klaseng sagabal ako. At ang alam ko, kapag may nagsabi sa akin, wag, lalo ko lang ginagawa. Ngumiti si Mara, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Sayang lang ang oras mo, mister. Lance Borromeo, Pagpapakilala niya, habang sinisikap na makuha ang atensyon nito. Mr. Borromeo, wag mo nang subukan. Tumingin siya sa mga kasamahan niya at nagsabi, kailangan ko na umalis. At sa gulat ni Lance, naglakad nga papalayo si Mara. Iniwan siya nito nakatitig sa gitna ng bar. Hindi makapaniwala. Laking gulat ni Lance dahil imbis na makaramdam siya ng inis o hiya, may isang maliit na tinig sa loob niya. finally, someone interesting. Sumandal siya sa bar counter at kumuha ng bagong baso. Hindi siya kailanman nag-aksaya ng oras sa isang babae. Mara de la Vega. Bulong niya sa sarili habang tinitignan ng papalayong babae. I want her. Ang gabing yon, inilaan sana ni Lance para makalimutan ng problema. Ngunit ang totoo, sinimulan niya ang kanyang pinakamalaking problema. Paglabas ni Mara sa bar, agad siyang huminga ng malalim. Ang bawat sandali sa loob ay parang nakulong siya sa isang hawla. Napipilitan siyang umiti at makisama dahil sa career niya. Ang motto niyang, hadlangan lalaki sa babaeng may ambisyon. Hindi yun basta-basta salita para sa kanya. Yun ang kanyang survival guide. Ang bilyonaryong si Lance Borromeo? Isa lang siyang malaking kumikinang na detour na kailangan niyang iwasan. Hindi niya nauulitin ang pagkakamali niya. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nakita niyang nakatayo pa rin si Lance sa bar at nakatingin sa kanya na para bang isa itong leon na pinagmamasa ng susunod nitong biktima. Agad siyang nagmamadaling sumakay sa taxi. Pero kahit paano siya tumanggi, may isang bahagi sa puso niya ang nakaramdam ng kakaiba. Ang mukha ni Lance naiwan sa kanyang isipan. Ang lalaking yon, na halatang walang alam sa hirap, magiging isang balakid sa planong matagal niya nang binuo. Kinabukasan, hindi maalis ni Lance sa isip ang malamig na mukha ni Mara. Sa loob ng opisina sa kanyang penthouse, kausap niya ang tauhan na si Gino. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Mara de la Vega ang pangalan. I want all the information about her. Everything. May deadline po ba, Sir Lance? Ang deadline ko? Bago mag-lunch, Gino. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka manatili sa payroll ng Borromeo Group. Kumaripas naman si Gino. 11:00 ng umaga. Bumalik ito na may makapal na folder na dala. Inilapag niya ito sa mesa at halatang kinakabahan. Sir, meron po tayong mga hindi inaasahang detalye rito. Kinuha ni Lance ang folder. Nakasimangot siya habang tinitingnan ang unang pahina. 28 years old, executive assistant sa isang mid-size na marketing firm. Malayo sa inaakala niyang party girl. Wala siyang social media presence, ni isa? Tanong ni Lance at nagtataka. Nagbebenta ng kanilang buhay online ng mga babae ngayon. Meron, sir, pero private. Walang public activity sa loob ng 5 taon. Pero tignan niyo po ang C-section. Tinuro ni Gino ang papel. Binuklat ni Lance ang Section C. Sa pahina, may nakita siyang logo na agad niyang nakilala. Ang Borromeo Educational Foundation. Natigilan si Lance. Wait, scholar siya ni Lola? Ang scholarship ay personal na proyekto ng kanyang lola. Pero ang mas nakakagulat ay ang summary sa ibaba. Tinanggal siya noong 2016 dahil sa pagkadawit sa Montalban Corporate Fund Scandal bilang material witness at pinaghihinala ang benepisyaryo. Kahit ibinasura ang mga legal na kaso dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya,
Bumoto ang board para tanggalin siya upang protektahan ang reputasyon ng foundation. Napabalikwas si Lance. Ang Montalban Corporate Fund Scandal, naaalala niya yon. Isang malaking gulo ilang taon ang nakaraan na halos sumira sa isang partner company nila. May kinalaman si Mara de la Vega sa isang corporate scandal? Gino, i-pull out mo ang buong dossier ng Montalban scandal. Ang lahat ng tao nakasama, ngayon na. Sir, luma na po yun eh. I don't care. At gusto kong malaman kung sinong ex-boyfriend niya na tinutukoy sa mga chismis. Utos niya habang nakatitig sa mukha ni Mara sa file. Samantala, abala si Mara sa paghahanda sa isang malaking pitch para sa kanyang marketing firm. Ang kanyang desk ay malinis at organisado. Nakatatak sa isip niyang kasawian niya noon. Ang pakiramdam ng pagkawasak, pagtataksil, at pagkawala ng kanyang pangarap. Nasa kaligitnaan siya ng paghahanda ng mga data. Nang tumunog ang cellphone niya, ang tawag ay galing sa head of sales, si Mr. Gomez. Mara, kailangan mo ako samahan sa meeting na to. Ito ang project of the year, isang new venture ng Borromeo Group. Sila ang kliyente natin at magiging partner natin sa project ay ang investor nila, ang Prima Holdings. Natigilan si Mara. Borromeo Group. Ang apelyidong yon ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging professional. Handa po ako, Mr. Gomez. Magaling. Sa Biyernes ng hapon, pumunta ka na lang sa Borromeo Tower, 30th floor. May susunod po. Ibinaba ni Mara ang telepono. At mabilis na tumibok ang kanyang puso. Babalik siya sa mundo ng mga nagbigay at nagbawi sa kanya ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya isang talunan. Isa siyang professional na may sariling value. Kinahapunan, nakatitig sila sa isang old corporate photo mula sa Montalban scandal file. Sa gitna ng picture na hawak, nakita niya ang mukha ng isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Si David Alvarez, ang dati niyang schoolmate na ngayon ay mabilis na umaangat sa mundo ng corporate. Sa loob na ilang oras na research, lumabas ang mga crucial information. Si David ay ang lalaking nagtaksil kay Mara at may kinalaman sa pagkakadawit nito sa iskandalo dahil ginamit nito si Mara bilang scapegoat para takpan ang kanyang insider trading. Siya ang cheater ex ni Mara, na siya ring bagong business partner na kailangan niya para makumpleto ang new venture ng Borromeo Group. Nang sandaling yun parang tumigil ang mundo ni Lance. Ang babaeng gusto niya i-pursue may koneksyon sa dalawang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. At bukod pa rito, may isa pang file si Gino na may memo tungkol sa meeting sa Biyernes. Naroon ang pangalan ni Mara bilang parte ng marketing department. Huminga siya ng malalim habang nakamasid sa elevator ng Borromeo Tower. Umayos ng tayo si Mara. Hindi niya hinayaan na makita sa salamin ang kahit anong kaba sa kanyang muka. Suot niya ang isang corporate suit na kulay charcoal gray. Handa na ba lahat, Mara? Tanong ni Mr. Gomez. Lahat ng data double-checked, sir. Kalmado niyang tugon. Nang bumukas ang elevator sa ika-30th na palapag, naganda na siya. Ano man ang mangyari sa loob, hindi siya magpapatalo. Bumungad sa kanila ang isang malawak na boardroom na may glass wall at tanaw ang buong syudad. Nasa dulo ng mahabang mesa, naghihintay ang dalawang pamilyar na muka. Sa gitna nakaupo si Lance Borromeo. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang kanyang karaniwang ngiti ay naroon, pero mas matalim at may halong intrigue. Tumingin siya kay Mara at bahagyang tumaas ang sulok ng labi na parang sinasabing expected niyang makikita siya nito. Sa tabi ni Lance, nakaupo ang taong kinatatakutan niya makita, si David Alvarez. Nanigas si Mara. Hindi siya nakagalaw. Tumingin si David kay Mara. Nagbago ang ekspresyon nito mula sa boredom papunta sa gulat at pabilis na napalitan ng isang mapang-asar ng ngisi. Miss de la Vega. Bati ni Lance sa tumayo. Naglakad siya papalapit sa guest side ng mesa. Sinasabi ko na nga ba, magkikita tayo ulit.
Napakaliit talaga ng Maynila. Please have a seat. Pinilit maging kalmado ni Mara. Umupo siya at hindi man lang tiningnan si David. Inilahad ni David ang kamay at puno pa ng kayabangan itong tumingin sa kanya. Long time no see, Mara. Kumusta ka na? Mukhang umunlad ka na. Naalala ko dati sa akin ka pa nakadepende sa lahat. Doon lumabas ang tunay na lakas ni Mara. Tinignan niya si David ng diretso at walang spark ng emosyon sa kanyang mga mata. Mr. Alvarez, hindi ako pumunta dito para sa chismis at life update. Hindi niya tinanggap ang kamay ni David. Nakangiti si Lance at pinapanood ang palitan ng dalawa. Parang may maliit na victory siyang naramdaman. Nagsimula si Mara sa kanyang presentation. Lahat ng professionalism na meron siya, ipinakita niya. Maganda ang market penetration strategy mo, Miss De La Vega. Pero may isang tanong ako. Puna ni Lance nang matapos si Mara. Ano po yan, Mr. Borromeo? May tiwala ba ako sa financial projection mo? Nagtanong si Lance nang nakangiti. Pero ang kanyang mga mata parang nang aasar. Alam mo, sa mundo ng negosyo, mas importante ang credibility kaysa creativity. Kapag nasira ang trust, mahirap na ito ibalik. Ang lahat ay natahimik. Alam nilang hindi lang ito tanong tungkol sa marketing. Nagapoy ang mga mata ni Mara. Isang personal attack yun at alam niya na sinasadya yun ni Lance. Mr. Borromeo, ang mga datos na inihanda ko, batay sa masusing research at due diligence ng aming firm. At kung ang pinag-uusapan natin ay credibility, mas may halaga ang action kesa sa background. May mga tao mapagkakatiwalaan at meron ding... Sinulya pa niya si David na hindi mapakali. Meron ding mga taong ginagawa lang na scapegoat ng iba para maitago ang sarili nilang kasalanan. Sa huli, ang performance ang magsasalita para sa'yo. Mabilis na pumalakpak si Lance. Bravo, Miss De La Vega. Napakagaling mong magdepensa. Tignan natin kung ang performance mo ay kasing galing ng pananalita mo. Nag-alala na si Mr. Gomez. Ngunit si David nagpakita ng iritasyon. Naramdaman ni Lance na nakuha niya ang atensyon ng dalawang tao sa silid na gusto niyang guluhin. Pagkatapos ng meeting, naghanda si Mara na umalis kasama si Mr. Gomez. Ngunit mabilis silang hinarang ni Lance. Mr. Gomez, bago kayo umalis, pwede ko bang hiramin si Miss De La Vega? Meron lang ako isang tanong tungkol sa data modeling na hindi ko maintindihan. Mga 5 minuto lang. Mabilis na tumango si Mr. Gomez. Tuwang-tuwa sa atensyon mula sa CEO. Sige Mara, hihintayin na lang kita sa lobby. Kumindat pa ito bago umalis. Naiwan si Mara at Lance sa boardroom. Nakatingin si Lance sa kanya. Ang flirty smile ay nawala na. Napalitan niya ng cold at calculating stare. Hindi mo kailangan ng 5 minuto. Anong gusto mo mangyari, Lance? Gusto ko maging tapat tayo, Mara. Lumapit si Lance sa babae. Tinignan niya ang mga mata ni Mara. Hinahanap ang crack sa kanyang matigas na personality. Am I still a hindrance to you? Alam ko ang connection mo sa Borromeo Foundation. O dahil natatakot ka, na madiskubre ko kung ano nangyari sa pagitan mo at ni David. Natigilan si Mara. Naging maputla ang kanyang buong muka. Sino ka para imbestigahan ang buhay ko? Napuno ng lamig ang kanyang boses. Ako? Ako ang apo ng taong nagpundar ng foundation na nagbigay sa iyo ng kinabukasan. At ako ang taong magpapabagsak sa business partner ko na pinaglaruan ka. Umikot si Lance, kinuha ang folder na may summary ng BEF report niya. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Mara. Alam ko ang Montalban scandal, Mara. Alam kong tinanggal ka dahil doon. At alam ko si David Alvarez ang may kasalanan. At alam mo ba kung anong pinakamasakit? Kailangan ko si David para sa proyektong ito. Ang tanong ko, Mara, ano ang mas importante sa'yo? Ang ambisyon mong makipagtrabaho sa akin at sa Borromeo Group? O ang hustisya mo laban sa lalaking sumira ng buhay mo? Tumayo si Mara. Ang kanyang hiningay naging mabigat. Hindi mo ako pwedeng takutin. Hindi kita tinatakot. Nag-aalok ako ng deal. Bulong ni Lance at lumapit.
Ang kanyang mukha ay halos ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Mara. Bawat araw na tatagal ka sa tabi ko at maging honest ka sa akin, bawat araw na lalabas tayo at hahayaan mong makita ko kung sino talaga si Mara de la Vega, unti-unti kong sisirain si David Alvarez para sa'yo. Tulungan mo ako at ibibigay ko sa'yo ang hustisya mo. Ba't mo ito gagawin? Pag-aalin lang ang tanong ni Mara. Dahil, Ngumisi si Lance. Ang dating naughty ng ngiti ay bumalik, pero may halong genuine desire. you caught my interest. Alam ko ang gusto ko at ikaw yun. At lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Pero ang hirap mo kunin, Mara. Nakatitig si Mara kay Lance, nabibigla at nalilito. Ang ambisyon niya ang humihilas sa kanya para tanggapin ang offer. Pero ang pader na binuo niya para sa sarili, sumisigaw na tumakas. Tinitigan ni Mara si Lance. Ang init ng boardroom, hindi nagmula sa aircon kundi sa tensyon na namamagitan sa kanila. Hindi siya makapapayag na makita si David Alvarez na umaasenso, habang siya nananatiling binabagabag ng nakaraan. Fine. I'll accept it, Mr. Borromeo. Malamig niyang sagot. Ngumiti si Lance. Ang ngiti na nagpakita ng satisfaction at challenge. Good. Ngayon pag-usapan natin ang mga tuntunin. Hindi ako naglalaro sa negosyo. Hindi rin playing ground ang personal life ko. Dahil isang deal ito, kailangan nating linawin ang terms of agreement. Binuksan ni Mara ang laptop na parang gumagawa sila ng corporate contract. First rule, hindi to magiging romantic. Hindi ka magsasayang ng pera sa akin. Hindi mo ako pwede bigyan ng mamahaling gamit. At pwede lang tayo lumabas o pumunta sa mga public places kapag kailangan lang. Ang deal na ito, strictly para sa information exchange at para masira mo si David. Tumaas ang kilay ni Lance. Ouch. Kahit isang bulaklak? That's hard. Pero sige, ano pa? Number 2, walang pressure in terms of physical. Huwag mo akong hahawakan ng walang pahintulot. Lalo na sa publiko. Kapag nakita kong pinaglalaroan mo lang ako at ginagawa mo lang akong libangan, tatapusin ko ang deal. Napakahigpit naman, Mara. Ito na ba ang revenge mo sa akin dahil sa panghihimasa ko sa buhay mo? Tanong ni Lance ngunit may halong paghanga. Gusto mo bang mas maging madali ang buhay mo? Sige, deal. Pero may rule din ako. Umupo si Lance sa gilid ng mesa. May rule number 1, sa bawat date o paglabas natin, sasabihin mo sa akin na isang bagay tungkol sa'yo na totoo. Isang bagay na hindi mo sinasabi sa ibang tao. Hindi ako magsisimula maghanap na ebidensya laban kay David hanggat hindi ka nagsisimula magtiwala sa akin. Nag-isip si Mara. Ito ang risk, ang paglabas ng kahinaan. Pero kung hustisya ang kapalit, handa siyang sumugal. Number 2, Pagpapatuloy ni Lance. Lumapit at ibinaba ang boses. kung makikita natin si David, kailangan mo akong gamitin bilang punishment niya. Kailangan mo magpanggap na ako ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Hindi para sa akin, kundi para makita ni David na successful ka na at nagtagumpay ka sa pag-iwan sa kanya. Nakaramdam si Mara ng bahagyang kiliti sa idea ng paghihigante. Then it's a deal. Kung ganon, kailan tayo magsisimula? Ngayon na, aalis tayo sa Borromeo Tower, kakain ng hapunan. Hindi romantic, kundi working dinner. Naglakad si Mara palabas ng Borromeo Tower kasama si Lance. Pinauna niya na umuwi si Mr. Gomez. Naghihintay sa kanila ang isang itim na luxury sedan. Inihatid muna ni Lance si Mara sa kanilang office para kunin ang bag niya at dumiretso sila sa isang exclusive Japanese restaurant. Habang nasa loob ng kotse, hindi na nagaksaya ng oras si Lance. Kinuha niya ang phone at tumawag kay Gino. Gino, simulan mo na i-pull out ang lahat ng financial records ng Prima Holdings. Gusto ko makita ang paper trail ni David Alvarez sa loob na 5 taon. Kailangan ko malaman kung meron siyang offshore account o suspicious transactions. Rinig ni Mara ang utos ni Lance. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkagulat. Nagsimula na siya magtrabaho bago pa man niya makuha ang gusto mula kay Mara. Yan ba ang style mo, Lance?
Tanong ni Mara sa lalaki. Ipinapakita ko sa'yo na seryoso ako. Ang mga Borromeo, kapag may sinimulan, tinatapos. Pero ngayon, oras na para sa first rule ko. Isang bagay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Mara de la Vega na hindi alam ng iba. Pagdating sa restaurant, nakita ni Mara na sadyang pinili nila sa isang private room na may minimal na tao. Maganda ang setting. Pero serious ang atmosphere. Where's my number one rule? Napabuntong hininga si Mara. Alam niyang ito ang kailangan niyang gawin. Inilabas niya ang pinakamapait na bahagi ng kanyang buhay. Tinitigan ni Mara ang sushi sa plato. Noong natanggal ako sa foundation, wala akong matirhan. Wala akong pera para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kumuha ako ng 3 part-time job para lang mabayaran yung renta sa isang maliit na kwarto sa Tondo. Ang scholarship na yun, di lang yun opportunity. Yun ang ticket ko palabas sa kahirapan. 4 na taon ako nagtrabaho, nag-aral at nag-ipon. Lahat ng ambisyon ko, lahat ng pagod ko, inilaan ko para makabalik sa antas na pinangarap ko, nang walang tulong ng sino man. Ang pagiging cold-hearted ko, Lance, yan ang armor ko. Kailangan ko maging masungit at intimidating ang dating para hindi na ako maloko ng isang tulad ni David at ng isang tulad mo. Natahimik si Lance at hindi siyang ngumiti. Ang tingin mo sa akin kapareho ni David? Lahat kayo pare-pareho, mayaman, spoiled at ginagawang laro ang buhay ng isang tao. Hindi ako si David, Mara. Depensa ni Lance. Pero hindi ko sinasabing mabuti ako. Ang pinagkaiba lang namin ni David, kaya kanya saktan, ako hindi. I may be spoiled and stubborn, but I have a heart, Mara. I'd rather be the one hurting. Hindi sumagot si Mara, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Parang bumaba ang kanyang pader ng 1 pulgada. Ang taong ito, nakikinig sa kanyang story of struggle nang walang panghuhusga. Pagkatapos ng hapunan, nagpumilit si Lance na ihatid si Mara hanggang sa kanyang tinitirhan sa kabila ng pagtutol niya. Hindi mo kailangang ihatid. Sabi ni Mara na huminto ang kotse sa tapat ng isang high-rise condominium na minimalist at moderno. Alam mo ba ang address ko? Alam ko, binigay sa akin ni Gino ang address mo bago tayo umalis. Kaya nga sinabi ko sa'yo na maging honest tayo sa isa't isa. Wala ka talagang ginawa kundi mag-imbestiga. Sa'yo lang. Lumabas si Lance at binuksan ang pinto. Lance, hindi mo kailangang ihatid hanggang pinto. Kailangan ko. Ang deal natin, all in. Gusto ko makita kung anong environment mo, kung anong vibe mo. Ganyan ako kapag may gusto ako malaman. Hindi na nagawa ni Mara na tumutol kaya sumama siya. Nang makapasok sila sa lobby at sumakay ng elevator, nag-iba ang mood. Tinignan nila si Mara. Mas matindi ang tingin ngayon. Nagbukas ang elevator sa floor niya. Hanggang sa muli. Bulong ni Lance. Isang flirty whisper na kumiliti sa tenga ni Mara. Wala kang respect sa personal space ko? Reklamo ng babae, ngunit hindi siya umatras. I have a huge respect for you, Miss De La Vega. Pero wag mong kalilimutan. I tame what I chase. Iniwan nila si Mara sa harap ng kanyang pinto. Pagkatapos umalis, napasandal si Mara. Ang challenge na ito hindi tungkol sa negosyo o revenge. Ito'y tungkol sa authority na pilit kinukuha ni Lance sa kanyang puso. Nang makabalik si Lance sa kotse, tinawagan niya si Gino. Gino, doblehin mo ang effort sa Primo Holdings. Gusto ko ng dirt na makakabasag sa partnership namin. Simulan mo na. At isa pa, Gino. Yes, sir. Simulan mo na rin ang paghahanap sa scholarship application ni Mara de la Vega noong 2012. Gusto ko malaman kung sino ang nasa recommendation letter niya at kung ano talaga ang context ng Montalban scandal. May gut feeling ako, hindi lang scapegoat si Mara. May tinatago siyang mas malaking sikreto. Kinabukasan, maaga pa lang nasa opisina na si Lance. Ang malaking leather chair niya, tila masikip dahil sa bigat ng iniisip. Nagring ang intercom. Si Liam. Pwede ba akong pumasok, Lance? Kailangan natin pag-usapan si Lola. Saad ni Liam at puno ng pag-aalala.
Pumasok ito at agad naglakad palapit kay Lance. Nag-usap na kami ni Dr. Santos. Kailangan nang mag-schedule na operasyon ni Lola. Gusto niya talaga makita na may babae ka na seryoso bago siya sumailalim sa procedure. Ano? Nagmamadali ba kayo? Inis na tumugon si Lance. Hindi kami, si Lola. Alam mo namang sensitive ang sitwasyon. Kailangan mo dalhin ang 9 na babaeng tinanggihan mo sa kanya at magpaliwanag kung ba't sila umalis. Ngumisi si Lance. Tinignan niya si Liam na parang may bagong idea. Huwag kang mag-alala, Liam. Wala akong dadalhin na 9 na babae. Dadalhin ko ang pang-10. Sino? Sino tinutukoy mo? Si Mara de la Vega. Siya ang latest prospect ko. I love her. Sobra ako na-challenge sa kanya at hindi ko siya pakakawalan. Sandali. Lance, yun ba yung babae na may matinding attitude na nakita mo sa bar? Imposible. Hindi mo siya matatali sa'yo. Kailangan ni Lola ng stable at sweet na babae. Hindi mo pa nakikita ang sweet side niya, Liam. Pero palalabasin ko yun. Ngayon kailangan ko siyang ihanda. Kukunin ko siya mamayang gabi. Dadalhin sa art exhibit ng Montejo family. Kailangan niya makita ang mundo ko. Kailangan ko makita ang reaksyon niya. Napahawak si Liam sa sentido. Lance, baka mag-cause lang yan ng gulo. I don't like her. Ayoko rin sa'yo. Nagreklamo ba ako? At saka hayaan mo lang, akong bahala sa kanya. Kung gusto kong paamuhin si Miss Sungit, kailangan ko siyang dalhin sa sarili kong teritoryo. At kailangan ko magbigay ng report kay Lola. Maganda ka ng schedule para sa linggo, Liam. Papakilala ko si Mara sa kanya. 8:00 ng gabi. Naghihintay si Mara sa lobby ng kanyang kondo. Suot ang isang itim na cocktail dress. Alam niya na deal ito at ang paglabas ay bahagi ng kanyang role para makuha ang hustisya. Dumating si Lance sakay ng kanyang Ferrari. Lumabas siya at ang presensya niya agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Kala ko ba non-romantic ang deal natin, Mr. Borromeo? Tanong ni Mara at sumakay sa kotse. Non-romantic ang feeling, Mara. Hindi ang setting. Ngumiti si Lance at sinimula ng pagmamaneho. Kailangan nating maging credible. Sa ayos natin ngayon, sino mag-aakala na pinag-uusapan na natin ang corporate fraud? Ginamit mo ba art exhibit para lang mapilitan ako magsuot ng damit na ganito? Hindi. Ginamit ko ang art exhibit dahil pupunta si David Alvarez doon. Gusto kong makita kanya na hindi ikaw ang Mara noon. Napakagat ng labi si Mara. Ang thought na makikita niya si David na may kasama siyang isang Lance Borromeo, nagbigay sa kanyang puso ng satisfaction. Ngayon, dahil serious ang deal natin, based sa rule ko, kailangan ko malaman kung anong pinaka-kinatatakutan mo. Natigilan si Mara. Kailangan niyang magbigay ng vulnerability para umusad ang revenge. Ang pinaka-kinatatakutan ko ay ang mawala ng kontrol sa sarili kong future. Ang Montalban scandal ang nagpakita sa akin na hindi sapat ang hard work kung ang kalaban mo mayaman at may kapangyarihan. Ang gusto ko magkaroon ng kapangyarihan na hindi ko kailanman kakailanganin maging biktima ulit. Tumango si Lance. Seryoso. Yun ang dahilan kung ba tayo magkasama, Mara. Ipinapakita ko sa'yo kung paano gumamit ng kapangyarihan para makuha ang kontrol. At ngayon, gagawin natin yan. Gamitin mo ako. Pagdating sa venue, punong-puno ng mga elitista at mga business executives. Nang pumasok si Lance at Mara, lahat ay tumingin sa kanila. Kilala si Lance bilang playboy at ang seryosong babaeng kasama niya, agad na naging sentro ng chismis at nakita nila si David Alvarez. Nakikipag-usap ito sa isang kilalang senior executive. Mukhang seryoso sa networking. Oras na, Mara. Hawakan mo ko. Nag-aalangan si Mara, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Hinawakan niya ang braso ni Lance at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng muscles nito. Isang electric current na dumaloy sa kanyang braso pero pinilit niyang baliwalain iyon. Nang makita ni David si Mara na nakakapit kay Lance, namutla ang kanyang muka. Agad niyang tinapos ang usapan at lumapit. Lance, hindi ko alam na may date ka rito. At wow, Mara, I'm amused.
Hindi ko alam na pumapatol ka na pala sa mga bilyonaryo. Akala ko ba wala kang pakialam sa mga lalaki may pera? Nagbago na ba ang prinsipyo mo? Tumingin si Mara kay Lance at nakita niya ang matinding galit sa mga mata ng lalaki. Pero pinigilan niya si Lance na magsalita. Mr. Alvarez, ang motto ko, hindi nagbago. Hindi ako pumapatol sa mga lalaking walang integrity. Sabihin na lang natin na I have found someone better. Sino niloloko mo, Mara? Kilala kita. Hindi ka nagmamahal at alam ko ang kahinaan mo. Mapang-asar na sabi ni David at tumingin kay Lance. Tanungin mo siya, Lance. Alam mo ba kung ba't siya tinanggal? Hindi na nakapagtimpi si Lance at hinarap niya si David. Alam ko kung ba't siya tinanggal, David. At alam ko rin kung ba't siya tinanggal sa Prima. Alam ko kung anong ginawa mo kay Mara. At alam ko rin kung paano mo ginamit ang insider information ng foundation ko para lang umasenso ka. Nanlaki ang mga mata ni David. Anong sinasabi mo? Just stop bothering her. Sagot ni Lance. Kinuha ang kamay ni Mara at hinalikan ng likod nito. Isang possessive na galaw. Dahil simula ngayon, lahat ng galaw mo, David, aalamin ko. Hinila ni Lance si Mara papalayo sa nag-aalab na tingin ni David. Nang makalabas sila sa art exhibit, dinala ni Lance si Mara sa kanyang sasakyan. Ang tensyon sa pagitan nila'y lalong tumindi. Hindi mo ako dapat hinawakan at hinalikan. Galit na sabi ni Mara. Binawi ang kamay niya. Nilabag mo ang rule natin. Hindi to kasama sa deal. Self-preservation yun, Mara. Narinig mo ba si David? Kung makapagsalita para bang pag-aari ka pa rin niya. Kailangan ko ipakita sa kanya na akin ka. Hindi na lang ito di laban kay David. Ito ang proteksyon mo laban sa kanya. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Kailangan mo. O gusto mo ikalat niya ang chismis tungkol sa foundation? Hindi kanya titigilan, Mara. Pero kapag nakita niya may mas mataas na pumoprotekta sa'yo, malabo kanya magalaw. Hindi siya makasagot. May punto si Lance. Parang shield ang presensya nito. Tumunog ang phone ni Lance. Sir, nahanap ko na ang scholarship application ni Miss De La Vega noong 2012. Ang recommendation letter, mukhang may discrepancy sa pirma. Pero ang pangalan ng recommender ay... Ano, Gino? Sabihin mo na. Ang recommender ni Miss De La Vega ay si Atty. Montalban, ang CEO mismo ng kumpanyang nasangkot sa skandal. Nilingon nila si Mara na walang ka-idea sa bagong impormasyon. Ang kanyang mga matay nanlaki. Hindi lang siya biktima, siya ang susi sa Montalban scandal. Huminga ng malalim si Lance. Mabilis ang pagmamaneho niya ng sasakyan. Ang bilis na halos kasabay ng tibok ng puso ni Mara. Sino si Atty. Montalban, Mara? Seryoso niyang tanong. Hindi tumitingin sa babae. Di ko alam ang sinasabi mo. Sagot ni Mara. Habang nakatingin sa labas ng bintana, kalmado ang boses. Don't lie to me, Miss De La Vega. Pinahinto ni Lance ang kotse sa gilid ng isang tahimik na kalye. Hinarap niya si Mara. Ang CEO persona niya, mas matindi pa sa nakita ni Mara sa boardroom. Ang Montalban scandal ang sumira sa foundation ni Lola at nagpabagsak sa buhay mo. At ang taong nagbigay sa'yo ng scholarship, ang taong nagpadala ng recommendation letter mo noong 2012, si Atty. Montalban, ang CEO na sangkot sa corporate fraud. Nanatiling tahimik si Mara. Ang kamay niya ay mahigpit na hakapit sa bag. Alam ko ang sinasabi ko. Anong tinatago mo? Umikot si Mara at hinarap siya. Ang kanyang matay may bahid ng puot. Gusto mo malaman? Sige, heto. Ako ang nagligtas kay Atty. Montalban, hindi si David. Hindi corporate fraud ang ginawa niya. Nag-insider trading si David. Hindi siya ang mastermind. Ginamit ni David ang power of attorney ni Atty. Montalban para makagawa ng illegal transaction. Natigilan si Lance. Ang senaryo na yon ay mas komplikado pa kesa sa inakala niya. Pero bakit ikaw ang tinanggal sa foundation? Dahil ako ang nagbigay ng mga files sa board na nagpapakita ng ebidensya. Ako ang nagligtas sa reputation ng Montalban family kapalit ng promise na babayaran nila ang tuition ko. Pero na makita ng Borromeo Foundation ang connection ko kay Atty. Montalban, tinanggal nila ako. Nakita nila ako bilang collateral damage. Lance, hindi na ako nag-aksaya ng oras para ipagtanggol ang sarili ko.
Lance looked at her in a soft way. Iniisip niya na may dahilan talaga ba't sila pinagtagpo ni Mara. Ipinakita ni Lance kay Mara ang kanyang phone. Isang screenshot ng article mula sa isang low-profile business blog. Picture nila sa isang art exhibit. Masyado mabilis ang balita, Mara. Si David, o sino man na may interes sa Montalban scandal, nagbabantay na ngayon. Ang public appearance na ito, nagbigay ng signal na meron tayong relasyon. Sa Biyernes, kailangan kong dalhin ka kay Lola para makita niyang seryoso ako. Kailangan kong protektahan ang foundation at ang reputation ko. Kailangan ng peace of mind ni Lola. Protektahan mo ang reputation mo at gagawin ko ang role ko. Pero hindi ako pupunta sa bahay niyo, Pagtanggi ni Mara. Hindi mo naintindihan, Mara. Alam ni David na sensitive ka sa foundation. Ginagawa niya tayong target. Para maging credible ang deal natin, hindi lang sapat na mag-date tayo. Kailangan natin maging visible at accessible sa isa't isa. Huminga ng malalim si Lance. Pumayag ka kung gusto mong pabagsakan si David. I have a new proposal. Ano yon? Tanong ni Mara at di mapakali. Kailangan mong lumipat sa Borromeo Mansion sa loob ng 2 linggo. Doon ka muna, sa guest suite ko, or sa penthouse tayo. Kailangan makita ni Lola na seryoso tayo sa isa't isa. Kailangan mo ako samahan sa lahat ng corporate functions at family gatherings. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ano? Baliw ka ba? Lumipat? Hindi ko gagawin yan, Lance. Nilalabag mo na yung mga rules natin, Wala akong balak na hawakan ka, Mara. Wala akong gagawing masama. At paano naman ang ambisyon ko? Paano yung trabaho ko? Ihanda ko ang office mo sa penthouse ko. Magtatrabaho ka pa rin. Wala magbabago. Naisip ni Mara ang lahat ng pwedeng mangyari. Nanginginig siya sa galit at excitement. Fine, 2 linggo lang. Kapag natapos ang paghihiganti natin, tapos na rin ang deal. Deal? Handa ka na ba makita ang mundo ko, Miss De La Vega? Ngiting tagumpay na saad ni Lance. Makalipas ng ilang araw, handa na lumipat si Mara. Pagdating nila sa penthouse, bumungad kay Mara ang isang malaking espasyo, mas malaki pa sa condo unit niya. Dinala ni Lance ang kanyang gamit sa guest suite, na may sariling bathroom at balcony na may view ng syudad. Ang room ko sa kabila. May intercom kung may kailangan ka. At Mara, feel at home. Do not hesitate to ask me if you need help or anything. Huwag ka na magpanggap na may pakialam ka sa akin. I am just your weapon. Right, Lance? Ani Mara habang tinignan ang view sa baba. Hindi ko magagawang tignan ka bilang weapon. Bulong ni Lance at lumapit sa likuran niya. Naramdaman ni Mara ang init ng hininga sa kanyang leeg. Bakit? Dahil ang isang weapon hindi ko gugustuhin halikan. Naramdaman ni Mara ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya kailanman ganito kabilis na tukso. Ang rule natin, Lance. May pagbabanta niyang saad. Ngumiti si Lance. Di ko kalilimutan. Pero hindi ko rin kalilimutan na ang rules ay ginawa para labagin. Lalo na kapag ikaw ang kasama ko. Bago pa man makasagot si Mara, lumabas na si Lance at iniwan siyang nag-iisa sa silid. Nang makalabas si Lance, tinawagan niya si Gino. Gino, simula i-pull out lahat ng transaction ng Borromeo Foundation noong 2016. Gusto kong makita kung sinong board member ang nag-push para tanggalin si Mara. Hindi lang si Lola ang kalaban natin dito. May traitor sa loob ng Borromeo Group. Sa penthouse ni Lance, habang si Mara ay nagtatangkang matulog, hindi niya maiwasang maramdaman ang init at possessiveness ng lalaki. Nakatingin si Lance kay Mara, habang naghahanda ito ng kape sa open kitchen ng penthouse niya. Ang business suit kagabay na palitan ng isang simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit hindi nito nabawasan ang aura ng kanyang otoridad. Kailangan natin magsimula. Sa Biyernes, harapin mo si Lola. Sabihin mo sa akin, Mara, anong gagawin mo kapag tinanong ka ni Lola kung ba't ako ang pinili mo? Hindi mo pwedeng sabihin na ginagamit ko siya para sirain ang ex ko. Baka lumala ang kondisyon niya. Napangiti si Mara. Gusto mo ba talaga malaman ang sagot? Oo, bigyan mo ako ng rehearsal. Sasabihin ko sa kanya na pinili ko si Lance Borromeo dahil sa unang pagkakataon, nagkasundo ang puso at isip ko para sa isang bagay at yun ay ang mahalin siya. Kapag magkasama kami,
Sisiguraduhin kong magtatagumpay kami sa lahat ng larangan, negosyo man o personal. Tiningnan siya ni Lance ng matagal. Magaling, pero may kulang. Ano? Ang fire mo, Mara. Ang fire na nakita ko sa bar. Kailangan ko makita na deserving ka sa atensyon ko at kailangan ko makita na gusto mo ako. Hindi nag-isip si Mara. Hinawakan niya ang kwelyo ni Lance. Hinila siya palapit at bumulong sa kanyang tenga. I want you to control me. Own me, Lance. Cause every part of me craves for you. Yun ay papakita kong sagot sa kanya. Sapat na ba yun para sa lola mo? Ang paghinga ni Lance, naging mabigat. Ang paghawak ni Mara, seductive. Hindi pa sapat. Bulong ni Lance at mabilis na lumayo. May sensation na hindi nila kayang kontrolin. Biyernes ng hapon, nasa kotse sila papunta sa Borromeo Mansion. May natuklasan na ba si Gino laban kay David? Tanong ni Mara. Gusto niya ibalik ang usapan sa negosyo. Nahanap na ni Gino ang paper trail ni David sa offshore accounts. Hindi lang siya nag-insider trade. May inalis din siyang pondo sa Montalban Group bago ito bumagsak. Ibig sabihin, mas malaki ang na-scam niya. Pero before that, kailangan nating malaman ang traidor sa loob ng foundation. Traidor? Oo. Nahanap ni Gino ang 2 board members na siyang nag-push sa pagtanggal mo. Kabilang na si Tito Ricardo, ang pinsan ng papa ko. May conflict of interest sila sa Montalban scandal. Kaya hindi lang ito revenge mo. Family business na ito, Mara. Biglang naramdaman ni Mara ang bigat ng deal nila. Hindi lang pala si David ang kalaban. Kaya Mara, kailangan mo maging perfect sa harap ni Lola. Kailangan mo bigyan siya ng peace of mind para payapa siya sa operasyon. Pagkatapos nun, sisirain ko si David at si Tito Ricardo. Nakarating sila sa mansyon. Bago bumaba si Lance, hinawakan niya ang kamay ni Mara. Bumungad sa kanila ang isang eleganteng babae, si Lola Elena Borromeo. Kahit nakaupo sa wheelchair, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng otoridad sa buong silid. Napakagandang sorpresa, Lance. Saad ng Lola Elena. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talim. Tiningnan niya si Mara mula ulo hanggang paa. Lola, this is Mara. May soon-to-be Mrs. Borromeo. Pakilala ni Lance. Ang tono ay may halong pagmamalaki. Hinawakan niya ang likod ni Mara. Maupo ka, Mara. Lance, iwan mo muna kami sandali. Gusto ko makipag-usap sa kanya, babae sa babae. Tiningnan nila si Mara nang nag-aalala. Umiti naman sa kanya ang babae. Binigyan siya ng isang reassuring smile. Nang umalis si Lance, lumingon si Lola Elena kay Mara. Alam ko kung sino ka, Iha. Ngayon ang tanong ko, anong habol mo kay Lance? Diretso si Mara sa sagot. Your grandson wants me. Parang siya po ang may gustong habulin sa akin. Sa dinami-dami ng lalaki, bakit ang spoiled at naughty na Borromeo? Lahat ng babae gugustuhin si Lance. Pero si Lance, ako ang piniling protektahan at mahalin. He just does not love me. He learned me. Every inch of me. Ngumiti si Lola Elena. I trust you, Iha. Because I trust my Lance. Nagbigay si Mara ng isang malambot na ngiti na nagpakita ng kanyang vulnerability. Pag-alis nila sa mansyon, napuno ng relief ang loob ng kotse. Anong sinabi mo sa kanya, Mara? Nakangiti siya nung umalis tayo, di ba? So that means, naging maayos ang pag-uusap namin. At isa pa, wala ka na doon, Mr. Borromeo. Umirap si Mara. Ngayon, anong kapalit ng performance ko? Nahanap mo na ba ang connection ni David at ni Tito Ricardo mo? Yes. Nahanap na ni Gino. Si David ang financial backer ng isa sa mga small project ni Tito Ricardo. Gagamitin natin yan para sirain si David. Pero hindi pa yun ang priority ko. Eh ano? You are my priority. Huminto sila sa penthouse garage. Hinarap niya si Mara. So, ng pagkakataon sa buhay ko, Mara. Hindi lang ako na-challenge. I'm hooked. Lumapit sila sa tinignan niya ang mga mata ng babae.
Alam ko ang rule natin. Walang touching kung di kailangan. Pero kailangan ko, Mara. Bago pa man makasagot ang babae, inabot ni Lance ang kanyang muka at dahan-dahan siyang hinalikan. Hindi ito marahas na halik, kundi isang soft at gentle kiss. Naramdaman ni Mara ang init ng labi ng lalaki. Ang sweetest na hindi niya inasahan at ang biglang paglaya mula sa lahat ng stress at revenge. Hindi na siya kumontra pa. Sa halip, tinugon niya ang halik ni Lance. Ang unang beses na ipinakita niya ang kanyang vulnerability at desire sa isang lalaki. Nang bumitaw si Lance, nagkatinginan silang dalawa sa isa't isa. Hinahaplos ang iba pang labi ni Mara. Sorry. Tumalikod ang babae at mabilis tumakbo papunta sa elevator. Pagdating ng umaga, ginawa niya ang lahat para iwasan si Lance. Ang halik na yun sa garahe parang apoy na sumunog sa lahat ng pader na ilang taon niyang itinayo. Hindi siya nagalit kay Lance. Nagalit siya sa kanyang sarili dahil sa response ng sariling puso. Nakatayo siya ngayon sa kitchen counter, umiinom ng kape habang nagbabasa ng mga corporate emails. Pinilit niya maging professional at cold. Pumasok si Lance galing sa jogging, pawisan, nakasuot ng sando. Tila isang visual distraction na hindi inaasahan ni Mara. Morning, Miss Ma'am. Ngumiti si Lance at ang ngiti nito'y mapanukso. Hindi siya tinignan ni Mara. Ang halik kagabi aksidente lang yan. Huwag na sana maulit. At huwag mong kalilimutan ng rules. Lumapit si Lance sa coffee maker. Ang bawat galaw niya nagpapalakas ng tibok ng puso ni Mara. Pero ginantihan mo ang halik ko. Hindi tayo pwede magpanggap na walang nangyari. Ayokong pag-usapan ng anuman na may involvement ng romance. Wala akong panahon para dyan. Kailangan mo ng love, Mara. Inabot ni Lance ang kamay ni Mara at hinawakan yon. Hindi ako humihingi ng relationship. Humihingi ako ng honesty. Sabihin mo sa akin na hindi mo naramdaman ang spark na yon at titigilan kita. Tinitigan ni Mara ang mga mata ni Lance. Ang kanyang mga salita nakulong sa kanyang lalamunan. Hindi mo ako pwedeng puwersahin na maging vulnerable. Bulong ni Mara. Hindi kita pupuwersahin. Hahayaan kita maging vulnerable. Ngayon tapusin muna natin ang lahat ng gulo. Saad ni Lance at binitawan ang kamay niya at ngumiti ng soft at genuine. Bandang hapon, nasa office sila ni Lance, punong-puno ng financial data, ang screens. This, Mara, ang shell company na ito, na owned ni David Alvarez, nagpadala ng consulting fee kay Tito Ricardo. 2 linggo bago ka tinanggal sa foundation. Isang malinaw na bribery. Tinignan ni Mara ang file. Ang galit ay nag-apoy sa kanyang mga mata. Kinuha nila akong scapegoat para lang masigurado ang kanilang dirty deals? Ginawa nila scapegoat ang foundation namin. And Lola needs to know all of this after her operation. Biglang naramdaman ni Mara ang bigat ng lahat. Ang pagod niya, ang stress at ang galit. Napahawak siya sa kanyang sentido. Kumain na muna tayo. Suggest ni Lance. Ang tono niya ay firm ngunit malambing. Hindi tayo makakapag-isip na maayos kung gutom tayo. Deal? Hindi na tumutol si Mara. Alam niyang concern lang si Lance. At bahagi na ng deal na ito ay ang maging genuine siya. Habang kumakain sila sa dining room, tumunog ang phone ni Lance. Si Liam yon. Lance, may masamang balita. Nagpakalat ng fake story si David. Nag-leak siya ng internal memo tungkol sa foundation at kay Mara. Sinisiraan ka niya at yung babae mo. Alalang-alala na anunsyo ni Liam. Tila nanigas naman si Lance. Kinuha niya ang phone at tinignan ng article. Mas matindi ang banta ni David kaysa sa inakala nila. Nagsimula na si David gumamit ng dirty tactics para sirain ang reputation ni Mara at ng foundation. Kailangan kong mawala lahat ng connection ni David ngayon, Lance. Bago pa mahuli ang lahat, ang reputation ko, ang trabaho ko. Galit na galit si Mara. Naramdaman niya ang familiar na feeling, ang pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Tapusin mo na. Kailangan ko umalis dito, kailangan kong protektahan ang karir ko. Pero imbes na sundin si Mara, lumapit si Lance. Hinawakan ang kanyang muka at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Relax. Nandito ako, okay?
Ligtas ka sa akin, Mara. Hindi cover up ang kailangan natin. Ang kailangan natin, katotohanan. Anong ibig mo sabihin? Gagamitin natin ang power natin, Mara. Hindi natin pwedeng itago ang relationship natin. Kailangan natin gawin ito na totoo sa harap ng lahat. Walang nagawa si Mara kundi manahimik. Ang mga mata ni Lance puno ng commitment at determination. Simula ngayon, Mara, ikaw na ang fiancé ko. Nagulat si Mara sa sinabi ng lalaki. Ito na ang ultimate sacrifice para sa hustisya at karir niya. Isang fake engagement. Hindi na ako sigurado kung fake pa ba ito, Mara. Bulong ni Lance. Dahan-dahan niyang hinalikan ng dalaga. Passionate ang halik, possessive at full of commitment. Si Mara, sa gitna ng corporate scandal at fake engagement, tinugon ang halik ni Lance. Nang bumitaw sila, parehong mabigat ang kanilang paghinga. Simula ngayon, akin ka, Mara. Fake man o real, sa harap ng lahat. Huwag mo ako itago. At sisiguraduhin kong wala na makakasira sa'yo. Tumingin si Mara sa mga mata ni Lance. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa otoridad na hawak nito. Mas natatakot siyang malaman na totoo ang nararamdaman niya para kay Lance. The billionaire successfully tamed her. Agad na tinawagan ni Lance si Liam. Liam, kailangan ko ng press release bukas. At kailangan ko ng engagement ring. Kumuha ka ng designer ring na may sapphire. Ngayon na. Ano? Engaged? Kailan pa? Di mahalaga kung kailan. Ang mahalaga ngayon na. At tawagan mo si Lola. Pupunta kami bukas na umaga para ipakita ang singsing. Mabilis ang pangyayari. Dinala ni Lance si Mara sa Borromeo Mansion. Bagay na bagay sa'yo. Bulong ni Lance habang hinahalikan ng kamay ni Mara. Nakasuot ang singsing na may malaking sapphire na napalilibutan ng diamond. Nang pumasok sila sa living room, naghihintay na si Lola Elena kasama si Liam. Ang ekspresyon ni Lola ay seryoso pero may bahid ng kuryosidad. Hindi ko alam na ganun kabilis ang desisyon mo, Lance. Kailan mo ito pinlano? Tanong ng lola niya. Tinitigan ang singsing ni Mara. Lola, sure ako kay Mara. Sagot ni Lance. Niyakap si Mara at nagbigay ng pinakamatamis ng ngiti. Hindi ako nag-aaksaya ng oras kapag alam kong worth it ang risk. Napangiti ang kanyang lola, tila proud sa apo. Sige, tinatanggap ko ang desisyon niyo. Huwag niyo akong bibiguin. At nasa kalagitnaan sila ng pagdiriwang nang biglang pumasok si Ricardo, ang pinsan ng ama ni Lance at isa sa mga board members na nagpatalsik kay Mara. Kasama niya si David. Si Lance at Mara? Engaged? Galit na tanong ni Ricardo. Oo, Tito Ricardo. Bakit? May problema ka ba? Malamig na tanong ni Lance. May problema ako, Lance. Hindi mo pwedeng pakasalan ng isang tainted na babae. Si Mara ang dahilan kung ba't nagkaroon ng scandal sa foundation. Lumapit si David at mapang-asar ng umiti. Huwag kang magpakabaliw, Lance. Ang babaeng yan, user. Ginamit niya ako noon. At ngayon, ginagamit ka niya. Napatingin si Mara kay Lance. Nabigla sa mga sinabi nito. Ginamit mo siya, David. At ikaw, Tito. Ikaw nag-utos na tanggalin si Mara. Mariing sabi ni Lance. Umaalingaw-ngaw ang boses sa buong silid. Ano sinasabi mo? Nanlalaki ang mga mata ni Ricardo. Sinasabi ko na traitor ka sa Borromeo family. Deklara ni Lance at naglabas ng isang folder na may financial records. Hindi si Mara ang may kasalanan. Hindi siya ang tainted. Ikaw ang traitor. Ang internal report na nagpapatunay na tumanggap ka ng consulting fee mula sa shell company ni David Alvarez bago ka bumoto para tanggalin si Mara sa foundation. Nagsisinungaling ka. That's a lie. Fake. Wala akong kinalaman dyan. Giit ni Tito Ricardo, pero namumutla na. Hindi fake. Sigaw ni Mara. Pinoprotektahan mo si David dahil partner kayo sa fraud. Ginamit niyo ako bilang scapegoat para lang maitago niyo yung dirty money niyo sa Montalban scandal? Lola. Humarap si Lance kay Lola Elena na tahimik na nanonood. Si David ang insider. Si Tito Ricardo ang koneksyon niya sa foundation. At si Mara de la Vega ang nag-ingat ng original files laban kay David
na ipinangako ni Atty. Montalban na ibibigay sa akin kapalit ng hostisya niya. Hindi totoo yan, Mara. Ibinigay mo sa akin lahat ng files mo. Wala ka ng original files. Sigaw ni David Alvarez habang sinusubukan lumapit kay Mara. Agad na hinarangan ni Lance si David. Huwag mong hawakan ng fiancé ko, David. Ang original files ni Mara. Wala sa document. Nasa memorya niya. Siya ang material witness na may direct access sa mga transaction mo. Kaya ka natatakot dahil hindi mo kontrolado si Mara. Nang sandaling yon, alam ni Mara na all-in na siya. Hinawakan niya ang kamay ni Lance. Alam ko lahat ng katarantaduhan mo, David. Hindi ako matatakot na magsalita sa SEC at sa media. Sisiraan ko ang Prima Holdings. Doon na nagsimulang humikbi ang Tito Ricardo ni Lance. Lola, di ko sinasadya. Ginamit lang ako ni David. Kailangan ko lang ng pera. Umalis kayo sa pamamahay ko. Malamig na utos ni Lola Elena. Tumingin siya kay Tito Ricardo. Wala ka ng lugar sa pamilya namin. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Naglakad palabas si Ricardo at David. Talunan at puno ng kahihiyan. Pag-alis ng dalawa, pumagsak ang tensyon. Niyakap ni Lance si Mara ng mahigpit. Naramdaman ni Mara ang lakas at proteksyon ni Lance. Isang linggo ang makalipas. Ang boardroom ng Borromeo Group ay naging battlefield ng power at justice. Tahimik na pinanood ni Mara de la Vega si Lance Borromeo habang idinideklara nito ang pagpapatalsik kay Ricardo sa board. Nasa living room sila ng penthouse. Magkatabing nakaupo sa sofa. Hinihintay ko sinong unang magsasalita. Totohanin na natin to, Mara. Hindi ko na kayang pikain lahat to, Lance. Magkasabay pa ang dalawa na nagsalita at nagkatinginan at tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang katawan. Sa isang iglap, nakasabit na ang braso ni Mara sa leeg ni Lance habang nakakandong sa hita nito. Ang tanging naririnig ay ang malalalim nilang hininga at tunog na nagmumula sa mga labi nila magkalapat. Pagsapit ng Sabado, araw ng operasyon ni Lola Elena. Hindi umalis si Lance sa tabi niya, kasama rin niya si Mara na kalmado at nagbibigay ng comfort kay Lance. Natatakot ako, Mara. Si Lola ang lahat sa akin. Bulong ni Lance, nakahawak ang kamay kay Mara ng mahigpit. Di ka nag-iisa, Lance, nandito ako. Lumabas ang doktor pagkalipas ng ilang oras. Matagumpay ang operasyon. Nakahinga ng maluwag si Lance habang nakayakap kay Mara. Pagkatapos ng ilang araw na pagbabantay, maayos na ang lagay ni Lola Elena. Ang Borromeo Group ay stable na at si David ay humaharap na sa legal charges at tapos na ang misyon. Pagdating nila sa pribadong suite ni Lola Elena, nakita nila ito nakaupo at nagpapahinga. Lola, nag-alala kami sa'yo. Huwag ka muna mag-isip tungkol sa negosyo. Hindi negosyo ang iniisip ko, Apo, kundi ang future niyo ni Mara. May assignment ako sa inyong dalawa. Nagkatinginan sina Lance at Mara. Apo, magkakaroon ng merger sa pagitan ng Borromeo Group at ng consulting company ni Mara. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang firm na pinagtatrabahuhan niya, halos wala pa sa top 10. Imi-merge sa isang billionaire na kumpanya. Lola, ano po ibig sabihin nito? Hindi ka na executive assistant. Bago pa ang operasyon, binili ko na ang marketing firm na pinagtatrabahuhan mo. Ikaw ang president ng Borromeo Marketing Strategy? Nang makabalik sila sa penthouse, tila nagbago ang atmosfera. Kilala ko si Lola, gusto ka niya, Mara. Tumalikod ang babae at tinignan siya ng seryoso. Kailangan natin maging professional sa boardroom. Walang flirting sa trabaho, Lance, okay? Are you serious? Hindi ako makakapagtrabaho ng tama kapag di ko nilalandi ang fiancé ko. Dahil kailangan kong patunayan kay Lola at sa board na deserving ako sa posisyon na to. Hindi lang dahil fiancé mo ako. Ang hirap naman yan. Okay, but for you I will. 4 na buwan na ang lumipas. Sa mata ng corporate world, naging power couple sina Lance at Mara. Si Lance naging mas seryoso at focused, habang si Mara bilang presidente ng BMS
nagdala ng innovation sa Borromeo Group. Nasa penthouse sila ng gabing yon. Malamig ang Maynila at nakaupo si Mara sa opisina ni Lance. Nagtatrabaho pa rin. Lumapit si Lance na may dalang tasa ng mainit na kape. Working late na naman, Presidente. Hindi ako sanay na humihinto, Lance. Hindi pwedeng ikaw lang ang nag-effort. Kaya kailangan ko magtrabaho para sa atin. Sagot ni Mara, hindi na tumingin kay Lance. Kaya nga ako nagtatrabaho kasi ayaw ko magtrabaho ka. I want to give you a stress-free life. May gusto kang bilihin? Gusto mo na 5 bahay? Sasakyan? Gusto mo pa mag-travel abroad? Just tell me. I will make it happen. Dahan-dahang kinuha ni Lance ang laptop ni Mara at nilagay yun sa gilid. Hindi ko kailangan ng blanket. Aniya? Nang lagyan siya ni Lance ng blanket sa likod. Di mo kailangan pero gusto kong gawin kasi malamig na. Naramdaman ni Mara ang init ng katawan ni Lance kaya sumandal siya sa balikat nito. 1 linggo bago ang kanilang kasal, nagkaroon sila ng short break mula sa trabaho. Nagpunta sila ng Palawan para sa isang beach trip. Naglalakad sila sa dalampasigan. Ang araw ay palubog at ang sapphire ring ni Mara kumikinang sa liwanag. Naalala mo ba nung una tayo nagkita, Lance? Sabi ko sa gabal ka lang. Oo. At tinignan kita na parang isang party girl na walang ambisyon. Pareho tayo nagkamali. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Mara at pinigilan ang paglalakad niya. Humarap siya kay Mara. Pero may isang bagay akong ginawang tama. Ang hindi kasukuan. Wala na akong pakialam. Kung makulitan ka sa akin. Sa simula, di ko talaga gusto. Nalulungkot ako nung una na kailangan nating gamitin ang isa't isa. Pero, pinili ko ang engagement kasi natutunan na kitang magustuhan. At ang pag-ibig mo, Lance, yun nagbibigay sa akin ng buhay. Hinalikan ni Lance si Mara, isang totoo at malambot na halik sa ilalim ng sunset. Nung bumitaw sila sa isa't isa, may isang text na pumasok sa phone ni Lance galing kay Lola Elena. Binasa niya ang text ng malakas at nakangiti. Apo, masaya ako nakikita ko na seryoso na kayo ni Mara. Masaya ako sa success ng kumpanya natin. At may isa pa akong surprise sa inyo. Hindi ko na masabi sa personal pero sinadya ako magkasakit. Fake lang ang illness ko, Apo. Kailangan ko lang ng pressure mula sa'yo para seryosohin mo ang paghahanap ng totoong asawa. Ang pagmamahalan niyo ang legacy ko. Congrats mga Apo. Magpakasal na kayo pakiusap. Natigilan ang dalawa at sabay na natawa. Ano? Fake? Ginawa niya lang tayong bait para pakasalan mo ako, ganon? Hindi bait. Destiny. Ang buong venue ay nagniningning. Ngunit wala itong sinabi sa liwanag na nagmumula sa mga mata ni Lance at Mara. Nang magsimulang magbigay ng vow si Lance, ang kanyang boses ay malalim at hindi na mapaglaro. Mara de la Vega. Akin ka na, Mara. Ngayon gusto kong ideklara sa harap ng lahat na ikaw ang sandigan ko. Mamahalin kita, ipagtatanggol kita at susuportahan kita. At sisiguraduhin ko ang ambisyon mo ay lagi nasa likod ko. Isinusuko ko na ang sarili ko sa'yo. Lance Borromeo, mahal kita. At mas mamahalin pa. Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Ikaw magsisilbing pahinga ko. Pagkatapos ng seremonya, mag-isa na sina Lance at Mara sa honeymoon suite. Kinuha ni Lance sa mukha ni Mara at sinimulan ng paghalik. Hindi ito mabilis o flirty. Ito'y mabagal, malalim, puno ng possession. Ang halik ay nagdeklara ng living pent-up desire mula sa fake engagement. Naramdaman ni Mara ang familiar na apoy na dinala ni Lance sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay gumapang sa buhok ni Lance at sinagot niya ang halik na may kaparehong intensidad. Dahan-dahang inalis ni Lance ang mga layer ng wedding gown ni Mara. Ang bawat kilaw ay maingat at ang kanyang mga matay nakatitig kay Mara na tila ba humihingi ng permiso. I love you, Lance. I love you more.
Naramdaman ni Lance ang kahinaan ni Mara. Ang pagbibigay daan sa pagiging gentle nito, ngunit may intensidad pa rin. Binuhat niya si Mara, ang kanilang balat ay nagkadikit. Inihiga niya ito sa kama, at ang kanilang matay nagkatagpo, punong-puno ng pagkasabik. Mahal kita, Mara. Mahal na mahal. Hindi nakasagot si Mara. Nawawala na siya sa sarili sa mga ginagawa ni Lance. Ang labi nito, ang hawak at haplos, at doon tuluyan na siyang bumigay. Ang gabing yon ay tila nagsilbing pagbubuklod para sa kanilang pag-iibigan. Walang mapagsidla ng saya ni Mara at Lance. Hindi pa nga nakalipas ang ilang araw, para bang gusto niya na ulit pakasalan nito. Ang isip niya'y naglalaro sa mga mangyayari sa hinaharap nila. Bubuo ng pamilya at gigising ng magkasama. At ano man ang mangyari, sa isa't isa pa rin sila uuwi. The end.